Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at sa mga kapwa-kawani ng lungsod ng Binyan. Ako po si Feline L. Nate, isang agricultural technologist mula sa City Agriculture Office ang magsisilbing tagapagsalita ninyo para sa isa na namang learning bites na inyong matutunghayan ngayon. Ngayong July 2026, bilang bahagi ng pakikiisa sa 52nd Nutrition Month celebration na may temang nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan, ay natataon ang ating topic na may title na Mula Lupa Hanggang Garapon, ang kimchi bilang sustansya at kabuhayan. Alam nyo ba, ang kimchi ay patok na pagkain ngayon na kadalasang unang nakilala o nakikita natin na inihahain sa mga Korean restaurant gaya ng pagkain ng samgyup, fried rice, noodles at iba pa. Kaya kung isa ka man sa nakatikim na nito, ay di nakakapagtaka na ito ay iyong magustuhan at maging paborito dahil sa taglay nitong asim, anghang at linamnam na lasa na perpektong ihalo at isabay sa iba't ibang potahe. Batay sa ating title na nabanggit ay mula lupa hanggang garapon, na ang ibig sabihin ay mula sa pagtatanim sa lupa at pagkatapos mag-ani ng mga gulay ay pwede itong maproseso at maging produkto na nakapackaging o nakalagay sa garapon. At direkta nating maiuugnay ang benepisyo nito sa kalikasan sapagkat walang matatapon, mabubulok o masasayang na pagkain, bagkos ay makakakuha pa tayo ng kapaki-pakinabang na sustansya at karagdagan nito ay maaaring gawing kabuhayan sa pamamagitan ng pagbebenta ng nagawang produkto. At ang halimbawa nito ay ang topic natin na kimchi. Kaya't di na po natin patatagalin, ating simulan na ang pagkatuto ukol sa produksyon ng kimchi. Ito po ang magiging bahagi ng ating tatalakayin. Sa introduction, ano ang kimchi, pinagmulan at iba't ibang uri nito? Mga benepisyo patungkol sa mga magiging epekto sa kalusugan at kalikasan, mga kagamitan at sangkap na kailangan nating ihanda, proseso, ipapakita ang bawat hakbang sa paggawa ng kimchi at ang pag-iimbak kung paano patatagalin ang shelf life ng produkto at ano ang mga palatandaan kung sira na ito. At panghuli, potensyal na pangnegosyo, ilalahad ang magiging gastos at maaring kitain kapag ibinenta na ang produkto. Ano nga ba ang kimchi? Ang kimchi ay isang tradisyonal na pagkain Koreano na gawa sa binurong gulay gaya ng repolyo, napa cabbage, carrots, labanos, pipino at iba't ibang pampalasa. Dahil ito ay dumaan sa proseso ng fermentation, ito ay mayaman sa probiotics. Ang probiotics ay may mga good bacteria na makakatulong magpaganda ng tubo ng tiyan at tunawin ang pagkain. Bukod dito, ang kimchi ay nakakapagpalakas ng immunity dahil puno ito ng vitamin A, B, at C na nakakatulong labanan ang mga sakit. Taglay din nito ang mababang calories na tamang-tama sa mga nagbabawas ng timbang, ngunit gustong mabusog na may sustansya. At ang kimchi rin ay nagsisilbing anti-inflammatory at antioxidant na tumutulong sa pag-iwas sa mabilis sa pagtanda ng mga selula ng ating katawan. Saan nga ba nagmula ang kimchi? Sa kasaysayan, ay naging bahagi na ito ng kultura ng mga Koreano sa loob ng higit sa 2,000 taon. Marahil hindi pa naimbento ang refrigerator noon, iniimbak nila sa malalaking kaldero ng luwad o tinatawag na onggi, pagkatapos ay inililibing sa lupa upang mapanatili ang tamang temperatura ng pagbuburo. Naging panahon ng tradisyon na nila ang sama-samang paggawa, pagbabahagi at pagbuburo ng kimchi bago sumapit ang taglamig. Ang tradisyong ito ay tinatawag na kimjang. At noong 2013 ay nagkaroon ito ng rekognisyon mula sa UNESCO o United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations bilang isang intangible cultural heritage dahil sa pinapagana ang pagtutulungan at pagpapanatiling buhay ang isang mahalagang tradisyon hanggang sa kasalukuyan na modernong panahon.
Sa South Korea, mayroong mahigit 200 na opisyal na uri ng kimchi. Bagamat ang pinakasikat at madalas nating nakikita ay ang gawa sa napa cabbage o ang kilala natin dito sa Pilipinas na tinatawag na pechay bagyo. Nag-iiba-iba ang uri nito depende sa panahon, rehiyon at mga gulay na ginagamit. Ilan sa mga pinakapopular na uri ng kimchi na paborito ng kakarami ay: una, ang Beicho kimchi. Ito ang standard na kimchi na gawa sa buong dahon ng napa cabbage. Nilalagyan ito ng halo-halong gochuga roux o chili powder, bawang, luya, patis at madalas ay may kasamang labanos at spring onions. Ito ang pangunahing ginagawa tuwing panahon ng kimjang. At ang ikalawa ay ang kakdugi o cube radish kimchi. Napakatunog at malutong nito kainin. Karaniwan itong isiniserve kasabay ng mga maiinit na sabaw. Ikatlo ay ang oisubagi. Pinakasangkap nito ay ang pipino na hinahati sa 3 o 4 ng pakros, pero hindi pinuputol ang ilalim na bahagi na tila nagiging korteng bulaklak. Tinagurian itong king of freshness and crispiness sa mga summer side dishes sa Korea. Hindi na ito kailangang i-ferment ng matagal, maaari na itong kainin pagkatapos ng 1 hanggang 3 araw pagkatapos gawin, sapagkat pag hinayaan itong maasim ng husto sa rep, nawawala ang pagiging malutong nito at nagiging masyadong malata at matubig. At ang ika-4 ay ang baked kimchi o ang tinatawag na white kimchi. Sangkap din ito ang napa cabbage pero walang halong pulang sili, kaya't maputi at malinis tingnan ito na may kasamang malinaw at madilaw-dilaw na sabaw. Malutong ang repolyo at ang lasa nito ay kombinasyon ng banayad na asim, alat at natural na tamis. Sa halip na sili, ang sekreto sa natural nitong tamis at lasa ay ang pagdaragdag ng sliced Korean pear, mansanas, red dates at kuminsan ay kastanyas. Dahil hindi ito maanghang, paborito ito ng mga bata, mga taong sensitibo ang tiyan sa sili at kinakain din ito pantanggal ng lasa pagkatapos kumain ng barbecue. Ano-ano nga ba ang mga health benefits sa pagkain ng kimchi? Una, ito ay may lactic acid bacteria. Naglalaman ito ng bilyon-bilyong probiotics tulad ng lactobacillus na pumipigil sa mga masasamang bakterya sa tiyan. Ikalawa, ay napepreserba nito ang bitamina. Dahil hindi ito dumaan sa init ng pagluluto, buo at hindi nasisira ang natural na taglay ng bitaminang A, B at C sa mga sariwang gulay. Tatlo ay ang bioavailability. Pinapadali ng fermentation ang pag-absorb ng ating katawan sa mga mahalagang mineral tulad ng iron, calcium at potassium. Dadako naman tayo sa benepisyo ng produksyon ng kimchi kaugnay sa nutrisyon at kalikasan. Paano nga ba magiging tugon ang pagbuburo ng lokal na gulay sa pangangalaga ng ating kalusugan at kapaligiran? Sa nutrisyon, ayon sa USDA Food Data Central, kapag kumain ng 100 gram ng kimchi, makakakuha tayo ng malaking bahagi ng sustansyang kinakailangan o macronutrient, tulad ng 15 kilocalories with approximately 1% daily value ng energy, 1.1 gram na may 2% daily value ng protein, 0.5 gram na may 1% daily value ng total fats, 2.4 grams na may 1% daily value ng carbohydrates, 1.6 gram na may 6% ng daily value ng fiber, at 1.1 grams ng asukal. Ang mga percent na nabanggit ay batay sa 2,000 calorie diet bawat araw. Para naman sa micronutrient o maliit na bahagi ng sustansyang kinakailangan, mayroong 55% daily value ng vitamin K or potassium, 31% daily value ng sodium, 21% ng iron, 20% ng vitamin B9 or folate, at 19% ng vitamin V3.
Tungkol naman sa taglay na calorie. Sa 23 kilocalories bawat cup ng kimchi, ay may malaking bahagi ito ng 57% healthy carbohydrates, kung kaya't ito ay angkop para sa mga nais bumaba ang timbang at nagke-keto diets. Ayon sa isinagawang clinical trial sa Busan National University, South Korea, ay napatunayan sa kanilang pag-aaral na kung ang tao ay may normal na presyon ng dugo pero nais ng epektibong makakapagpababa ng fasting blood glucose at nais may ayos ang lipid profile, ay rekomendadong ligtas na kumain ng kimchi na may sapat na 3 servings o 210 gram kada araw. Ngunit paalala ng USDA, lalo na sa may mga taong may hypertension o kidney issues, ay nililimitahan kumain sila ng 50 gram hanggang 100 gram kada araw, sapagkat ito ay binuro gamit ang maraming asin. Ito ay may taglay na 747 mg o 31% daily value ng sodium sa bawat cup. Ikonsidera din ang tamang pag-iimbak upang maiwasan ang pagkasira, pagkakaroon ng kontaminasyon at para matiyak ang food safety sa pagkonsumo nito. Itago lagi sa chiller ng refrigerator pagkatapos kumuha para mapigilan ang pag-asim at mapanatili ang tamang level ng probiotics o ang mabubuting bakterya. Patungkol naman sa benepisyo sa kalikasan mula sa produksyon ng kimchi, ang paggawa nito sa Pilipinas, partikular sa mga urbanized na lugar tulad ng ating lungsod, ang City of Viñan, Laguna, ay may malaking direktang kontribusyon sa pangangalaga ng kalikasan. Hindi lang ito basta pag-imbak ng pagkain. Isa itong paraan ng sustainable food management na lumulutas sa ilang isyong pangkapaligiran ng bansa. Unang epekto nito ay nakakabawas ng food waste sa mga kabahayan at pamilihan. Ayon sa pag-aaral ng Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute o DOST-FNRI na inilabas noong year 2023, ang gulay ang pangalawa sa pinakanatatapong pagkain sa mga tahanang Pilipino. Kumakatawan ito sa 18% ng kabuuang food waste kasunod ng kanin. Ano nga ba nagkakaroon ng pagkasayang ng gulay at saan ito karaniwang nagmumula? Unang halimbawa, kapag napapanahon ang pag-ani ng gulay, minsang nagkakaroon ng oversupply at bagsak presyo nito, kaya't pinipili na lamang na itapon ng mga magsasaka imbis na malugi pa sa karagdagang gastos sa pagtransport nito sa lokal na pamilihan. Ikalawang halimbawa, kapag ang pamilihan ng gulay ay hindi agad nabili at ito ay malapit ng mabulok, mas pinipili na lang itapon ng mga manininda. Ikatlong halimbawa, sa ating kanya-kanyang tahanan o kaya sa kantin o restaurant. Kapag hindi agad naluto at nauwi sa pagkabulok ang mga gulay, ay mauuwi na lang din sa pagkatapon sa basurahan. Kaya't kung ang lahat ng mga malapit ng mabulok na gulay na itatapon ay malilimitahan sa pamamagitan ng pagproseso o value adding sa produkto, ay mababawasan ang mga tinatapon sa landfill o dump site. Para malimitahan ito, isa sa kapaki-pakinabang na paraan ay ang paggawa ng kimchi para sa preservation o pagpapahaba ng buhay ng mga gulay bago pa ito mabulok. Ikalawang magandang epekto sa kalikasan ay ang pagbawas ng greenhouse gas or methane emissions sa mga landfill. Sa loob ng landfill, ang mga gulay ay nagde-decompose sa paraang anaerobic o walang oxygen na lumilikha ng methane gas. Ang methane ay isang mapanganib na greenhouse gas na mas matindi ng halos 25 hanggang 28 na beses sa pagpapainit sa mundo kumpara sa carbon dioxide. Ang pagbuburo ng kimchi ay isang kontroladong proseso na hindi naglalabas ng mapaminsalang methane sa atmosphere. Ayon sa data ng Philippine Institute for Development Studies at ng Climate Change Commission,
Ang Pilipinas ay nagtatala ng humigit kumulang 2,175 tonelada ng food waste araw-araw sa Metro Manila pa lang. Ayon naman sa UN Food and Agriculture Organization, ang mga agri-food supply chain emissions kasama ang food waste disposal sa mga dam site ay isa sa mga nangungunang sanhi ng global warming, kung saan ang food waste ay nag-aambag sa 8 to 10% ng pandaigdigang greenhouse gas emissions. Ikatlo, ang pagtataguyod ng circular economy at pagbawas ng carbon footprint sa lungsod ng Binyan. Ang paggawa ng kimchi gamit ang mga lokal na produkto ay nagpapababa ng tinatawag na food miles o ang distansya ng pagbiyahe ng pagkain mula sa sakahan patungo sa plato. Kung ang mga taga Binyan ay gagamit ng mga lokal na pananim mula sa mga karatig bayan sa Laguna o sa sariling mga urban garden sa lungsod, nababawasan ang greenhouse gas emissions mula sa mga sasakyang nagbabiyahe ng mga imported o malalayong produkto. Bukod dito, ang mga natirang trimmings o pinagtabasan ng gulay mula sa paggawa ng kimchi ay madaling gawing compost para sa organic farming na nagpapababa naman sa pagdepende sa mga chemical na abono at makabuluhang nagpapababa ng agricultural greenhouse gases emission sa bansa. Sa madaling salita, ang simpleng garapon ng kimchi sa Binyan ay isang konkretong hakbang sa climate action. Binabawasan nito ang 18% vegetable waste ng bansa. Pinipigilan ang pagbuo ng methane sa mga landfill at sinusuportahan ang lokal at malinis na sistema ng pagkain. Sa paggawa ng kimchi, kinakailangan ng mga tuyo at malilinis na gamit tulad ng kutsilyo at sangkalan upang mabalatan at mahiwa ang mga gagamiting gulay at iba pang ingredients. Ikalawa, kailangan din ng food processor or blender para mapino ang mga hiniwa at tinadtad na spices gaya ng bawang, sibuyas at luya. Kailangan din ng kaldero at kalan para sa paglulutuan ng paste, kutsarang panghalo, measuring cups upang masukat ang dami ng kinakailangang sangkap, colander para pansala at magamit sa pagpapatulo ng tubig kapag hinugasan ang gulay, maliliit at malalaking mixing bowl na magsisilbing lagayan habang ginagawa ang kimchi, garapong may takip bilang lalagyan para sa pagbuburo ng kimchi, importanteng airtight container, walang halong metal at siguraduhing food grade at BPA-free ang gagamitin. Ito naman po ang isa pang halimbawa na karaniwan at mainam na gamiting lalagyan para sa pag-iimbak ng ginawang kimchi. Container na may vacuum lid sa loob. Ang mga gagamiting sangkap ay ang mga sumusunod: 500 to 700 gram napa cabbage, 1 to 2 cups rock salt, 2 cups of water, 4 tablespoon glutinous flour o pwedeng mula sa kulo ng sinaing, 3 tablespoon sugar, 1/4 cup of Korean chili flakes, 4 to 6 cloves of garlic, 1 medium size of onion, 1 to 2 inches ginger, 1 piece radish, 1 piece carrots, 1-2 tablespoon fish sauce, 5 to 7 pieces spring onion, or kung wala, alternatibong gamitin ang onion leeks, 2 tablespoon roasted sesame seeds, at maaaring magdagdag ng apple o peras pero ito naman po ay optional. Ito ang halimbawa ng Korean chili powder na ginamit o ang tinatawag na gochugaru. Ang mga nabanggit na sangkap na gagamitin ay madaling mahanap at karaniwang mabibili sa ating lokal na pamilihan maliban na lamang sa Korean chili powder na kadalasan ay nabibili sa Korean market, supermarket o online lamang. Sa paghahanda para sa produksyon ng kimchi ay nahahati sa 4 na proseso. Una, ang pag-aasin.
Sa pagbuburo ng kimchi, ang asin ang pinakamahalagang sangkap, hindi lang para sa lasa, kundi para sa buong proseso ng fermentation. Kung walang asin, hindi kimchi ang magagawa mo kundi bulok na gulay. Pangunahing papel na ginagampanan nito ay nagpapanatili ng lutong na resulta ng osmosis process kung saan pinapalabas ng asin ang labis na tubig sa napa cabbage at dahil dito, mas madaling sumisipsip sa mga pampalasa ang gulay. Ikalawa, ang asin ay tagasala ng bakterya kaya't nagsisilbi itong preservative, kung saan pinapatay o pinipigilan nito ang mga masamang bakterya at amag na nagdudulot ng pagkabulok at masamang amoy. Ikatlo, ang asin ay kakampi ng fermentation. Lumilikha ito ng ligtas na kapaligiran para sa lactic acid bacteria. Ang mga bakteryang ito ang kumakain sa natural na asukal ng gulay upang gawin itong lactic acid na siyang nagbibigay ng pamosong asim at pagpapahaba ng shelf life ng kimchi. Ika-apat, ang asin ay protection sa texture. Pinipigilan nito ang mabilis na pag-aagnas ng fiber ng gulay upang hindi ito maging malabsak kahit matagal na itong nakaimbak. Ikalawang proseso, ang pagluluto ng paste. Ang paste ay nabuo mula sa pinaghalong glutinous flour at asukal. Ito ang magsisilbing pagkain ng mga good bacteria para maging maasim at ligtas ang kimchi. Nagsisilbi din itong pandikit para hindi mahiwalay ang pampalasa sa mga gulay. Tatlong proseso, paghihiwa at paghahalo ng lahat ng kinakailangang sangkap. Balatan ang mga gulay at hiwain lahat sa naaayong laki nito. Paghalu-haluin ang lahat ng sangkap sa paste. Kung hindi hiniwa ang buong napa cabbage ay kinakailangang imasa gamit ang malinis na kamay o gloves para ma-coat ng maayos ang paste sa bawat bahagi ng dahon ng gulay. Gayun din kung hiniwa ay kailangang haluin ng mabuti para magkapantay-pantay ang bahagi ng mga pampalasa. Ika-apat at panghuling proseso, ang pagbuburo. Ito ang pinakapuso ng paggagawa ng kimchi. Kung paghahalu-haluin mo lang ang napa cabbage, sili, bawang at mga aromatics nang hindi ito dadaan sa proseso ng pagbuburo, ang magagawa mo lang ay isang maanghang na salad at hindi kimchi. Kinakailangang gawin ang pagbuburo upang buhayin ang mga good bacteria. Sila ang nagbabago sa simpleng gulay upang maging isang maasim, malutong, masustansyang pagkain at matagal masira. Narito ang mga sunod-sunod na hakbang sa paggagawa ng kimchi. Maaari makita sa video ang aktual na paggawa. Pero bago mag-umpisa, ay tiyakin na malinis ang kamay, walang suot na alahas, malinis at tuyo ang mga kagamitan. Mangyaring magsuot ng apron, mask at hairnet, lalo na kung ito ay produktong ibebenta para matiyak na malinis at ligtas kainin ang gagawing kimchi. Gayun din, para maiwasan ang pagkakaroon ng kontaminasyon at madaling pagkasira nito. Halina at ating simulan. Sa unang proseso, ang pag-aasin, una, hiwain ang napa cabbage ayon sa nais na laki. Ikalawa, budburan ng asin ang hiniwang napa cabbage kada layer sa paglalagay nito at hayaang nakababad ng 1 to 2 hours at paminsan-minsang haluin ito. Pagkalipas ng oras, ay kumuha ng sample at mapapansin na kapag in-stretch ay parang bubble gum. Palatandaan na matagumpay na naalis na ang asin ang mga tubig na nakapaloob sa gulay. Ikatlo, maaari ng banlawan ang napa cabbage ng malamig na tubig ng 3 beses o higit pa at tiyaking natanggal ang lahat ng tubig alat. At ika-apat, ilagay sa isang salaan at siguraduhin natuyo ito ng maayos. Sa pangalawang proseso, ang pagluluto ng paste. Una, sa isang kaldero paghaluin ng malagkit na harina ng bigas at tubig.
Lutuin ng mahigit o wala pang 5 minuto sa mahinang apoy. Tuloy-tuloy lang na haluin para matiyak na hindi magbubuo-buo ang harina. Kasunod nito ay idagdag ang pulang asukal hanggang sa tuluyang maghalo. Patayin ang kalan, itabi ang ginawang paste at hayaang lumamig. Kapag malamig na ang ginawang paste, ay pwede nang ilagay ang Korean chili powder at haluing mabuti sa paste. Tatlong proseso ang paghihiwa at paghahalo ng lahat ng kinakailangang sangkap. Una, balatan ng mga sangkap na gulay tulad ng labanos at carrots. Hiwain ito ng kasing laki ng posporo o julienne size. Hiwain din ang onion leeks ng ½ inch ang laki. Ikalawa, balatan, tadtarin at pinuhin ng bawang, sibuyas at luya gamit ang food processor o blender. Ikatlo, paghalu-haluin sa ginawang paste ang lahat ng mga sangkap, mga hiniwang gulay kabilang ang nabanlawang galing sa pagkaburo sa asin na napa-cabbage at mga pampalasa. Sa pang-apat na proseso ang pagbuburo. Ilagay ang kimchi sa malinis at tuyong airtight container, hindi kinakalawang, food grade at BPA-free plastic. Siguraduhin na punan lamang ang iyong lalagyan ng kimchi hanggang sa 70 o 80% na puno. Ito ay upang maiwasan ang pag-apaw ng likido at payagan ng gas na nabuo sa pamamagitan ng pagbuburo na magpalipat-lipat sa paligid ng lalagyan sa halip na tumagas. Itulak gamit ang kutsara at siguraduhin lamang na walang hangin ang maiiwan sa loob ng garapon. Bago ito isara at dapat ang mga gulay ay nakalubog sa sabaw. I-ferment ang kimchi nang hindi lalagpas sa 5 araw na may room temperature. Pagkatapos nito, ay pwede nang ipasok sa refrigerator at iwanan ng 1 week. Pwede na itong kainin at ihalo sa iba't ibang putahe, pero higit na malalasap ang lasa nito kung patatagalin pa ng 2 weeks o higit pa. Sa pag-imbak, iwasang ilagay ang kimchi sa pintuan ng ref dahil pabago-bago ang temperatura nito sa tuwing binubuksan. Marapat na ilagay sa pinakaloob na chiller area at para mapanatili ang 0 degrees Celsius hanggang 4 degrees Celsius o 32 degree Fahrenheit hanggang 39 degree Fahrenheit. Sa tuwing kukuha ng kimchi ay laging gumamit ng tuyo at malinis na kutsara o chopstick. Panatilihing nakalubog sa sabaw ang mga gulay. Mainam na ilagay sa mas maliit na garapon kung marami nang nababawas para maiwasan ang pagkakaroon ng hangin. Sapagkat ang mas maraming oras na ang kimchi ay nakalantad sa oxygen, mas mabilis itong ma-ferment. Maaari itong magresulta sa pagbuo ng amag at dagdagan ang panganib ng mabahong amoy. Paano naman malalaman kung sira na ang kimchi at di na maaaring kainin? Mapapansin na may amag na, hindi na kaaya-aya at nagbago na ang amoy, sobrang lambot o malapot na ang tekstura, may pagbabago sa kulay nito. Tungkol naman sa kabuhayan, paano nakakatulong ang kimchi sa pagbawas ng tapon sa sakahan habang lumilikha ng kita para sa pamilyang Binyanense? Nariyan ang potensyal na pangnegosyo. Tulad ng mga nahalimbawa nating sitwasyon kanina kung bakit may mga natatapong gulay. Maaaring maiwasan ito dahil sa pagproseso. Isa sa halimbawa nito ay ang paggawa ng produktong kimchi. Mula sa simpleng produce, ay nadagdagan ng halaga at nagiging iba pang anyo ang produktong ito na pwedeng ikonsumo na siyang tinatawag nating value-added product. Dahil dito, nakakatulong tayo sa magsasaka na di masayang ang kanilang pinaghirapang tanim at nakakapagdagdag ng kita sa kanila. At bukod dito,
Dahil swak na swak ang kimchi ay maaari ka magbenta sa inyong community at kahit sa online. Narito ang talaan ng mga naging gastos at magiging potensyal na kita. Ang mga nakalagay na presyo ay estimated dahil ilang bahagi lang ang nabawas sa mga nabiling sangkap sapagkat sinunod ang mga rekomendadong dami o timbang sa recipe. Hindi ko na po iisa-isahin pa. Makikita natin sa unang slides na nakalagay sa mga ingredients ay may subtotal na 113 to 143 pesos. At ang total estimated cost sa lahat ng mga sangkap ay 161 to 191 pesos. Dahil sa intensyon nating ibenta, ay magdadagdag tayo ng lalagyan. Pwede ang glass, jar o tub at lagyan ng sticker at label na may magagastos na 25 to 40 pesos. Idagdag na rin natin ang naging gastos mula sa nakonsumong kuryente, gas, at tubig na ginamit pang banlaw. 15 pesos kada batch. Tinatayang ang total cost of production ay 201 to 246 pesos. Ipagpalagay natin na ang 196 pesos ang minimum, 246 ang maximum, at 220 pesos ang average sa kabauang nagastos. Tungkol naman sa yield kung gaano karami ang magagawa. Sa ginamit na repolyo na tinatayang 700 grams, kapag hinaluan ng labanos, carrots, onion leeks at paste, ay magbibigay ito ng kabuuang timbang na humigit kumulang 800 grams hanggang 1 kilo. Maaari natin itong i-repack sa mga sumusunod na bentahan. Option A, 500 gram na makakabuo ng 2 bote. Option B, tig 300 gram, makakabuo ng 3 bote. Option C, 250 grams, makakabuo ng 4 na bote. Sa market ngayon, ang homemade kimchi ay karaniwang binebenta sa presyong 150 to 180 pesos kada 500 gram. Gawin nating basehan ang option A na makakabuo tayo ng 2 bote sa 500 grams na hinati. Ang presyo ng benta natin ay 160 pesos bawat 500 gram. Kabuuang kita, 2 tub times 160 equals 320. Sa formula ng net profit equals kabuuang kita minus total na puhunan, 320 minus 220, ay meron tayong net profit na 100 pesos bawat month. Kung seryosong negosyo ang target at gagawa ka ng mas malalaking batch, halimbawa 5 batches sa isang araw, kikita ka 5 times 100 equals 500 pesos. Sa isang buwan, sa loob ng 20 araw na paggawa, 20 times 500 ay maaari kang kumita ng 10,000. Ang computation na ito ay mula sa 2 tab lamang na hinati. Pero kung ang halimbawa na hinati na mas maunti at mas maraming tab, ay marami kang ibebenta at madadagdagan pa ang iyong kita. Matitiyak na hindi lamang 10,000 ang posibleng kitain kung mas maraming mapuproduce. Tips para makatipid at lumaki ang kita. Una, bilhin ng pakyawan or bulk order. Halimbawa, ang Korean chili powder ay mas mura kung bibilhin ng 1 kilo sa online store o Korean groceries kaysa sa maliliit na nakaripak. Ikalawa, direkta sa bagsakan. Kung may malapit na bagsakan ng gulay sa inyo o direkta sa farmer bibili, at higit na mainam kung may tanim sa inyong bakuran na libreng maaani, mas mababa pa ang cost ng napa cabbage, radish at carrots na magpapataas sa net profit margin mo mula 30% patungong 45%. Kaya po ngayong Nutrition Month, simulan nating maging wais tayo sa ating kusina. Sama-sama at magkaisa tayo na huwag magtapon ng pagkain. Bagkos,
ay mag-imbento at magproseso para sa kalusugan at kabuhayan ng pamilya. Gayun din, ang gawin na ito ay may direktang tulong sa ating kalikasan. At ngayon, batid nyo na ang paggawa ng kimchi at ito ay nagmula pa sa kultura ng bansang Korea. Pero ang mga sangkap naman nito ay available, affordable at accessible sa pamilihan o sa ating tahanan. Kaya't wala nang pangamba na magagawa natin ang kimchi mula sa lokal na ani at sustansyang pang-international. Dito na po nagtatapos ang ating discussion. Muli, mapagpalang araw at maraming salamat po sa inyong pakikinig.